Kung good vibes ang hanap mo, dito ka na sa sigurado! Mula sa mga istoryang nagbibigay ng inspirasyon hanggang sa mga kwentong may dalang solusyon. Mga balitang pampagaan ng pakiramdam at pampaganda ng araw. Hindi lang basta good news, kundi the better news. Mula Lunes hanggang Biyernes, 1:00 ng tanghali sa DZRH TV. Magandang araw Pilipinas! Nasa ang sulok ka man ng bansa, kasama ka sa aming misyon ang ibahagi ang good news. Sa programang hindi lang basta balita ang hatid, kundi mga kwentong puno ng pag-asa, inspirasyon at mahalagang kaalaman. Live sa DZRH TV Facebook, YouTube at DZRH News website. Ako po si Angelica Cosme at ito ang The Better News. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Sa ating The Better News ngayong araw, ang amnestia para sa unpaid PhilHealth contributions ipinag-utos ni Pangulong Bongbong Marcos. Bilang mga Pilipinong may trabaho dumami noong November 2025 ayon sa PSA. PBBM pinangunahan ang pagbubukas ng New Cagayan Bridge. Transit tour para sa mga dayuhang may mahabang layover sa NAIA inilunsad. Pilipinas napabilang sa visa exemption program ng Canada. Mahigit 2,500 Agrarian Reform beneficiaries sa Mimaropa nakatanggap ng ilan virus at kokrom mula sa DAR. Libreng dislodging services handog ng Maynilad sa mga customer ngayong Enero. At sa balitang sports, Pilipinas, host ng WSL Longboard International Qualifier. At sa mundo naman ng showbiz, Kira Isedis at Stefan Estopia kabilang sa mga nakiisa sa Traslasyon 2026. Sa ating unang Better News ngayong araw, pinag-utos ni Pangulong Bongbong Marcos na i-waive na ng PhilHealth ang mga hindi pa nababayarang interest contribution ng mga benepisyaryo nito. Sa ilalim ng amnesty program, sakop ng hindi nababayaran ay ang mga kontribusyon mula 2013 hanggang 2024. Ang The Better News, Sir Porty Rose Rivera. May isang taon ang mga negosyante, private employer at mga self-employed na miyembro ng PhilHealth para bayaran ang mga hindi nabayarang kontribusyon ng walang interes. Batay iyan sa utos na General Amnesty ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ngayong 2026. Sa kanyang anunsyo, sinabi ng Pangulo na batid niyang iniinda ng mga miyembro ang 3% na interes na binabayad sa PhilHealth. Kaya't inatasan niya ang tanggapan na ngayong taon ay magkaroon ng one-time waiver para sa interes ng mga hindi nabayarang kontribusyon. Saklaw nito ang missed contributions mula 2013 hanggang 2024. Tinatayang makakagaan ito ng may 300,000 mga benepisyaryo. Kasabay nito, hinihikayat ni Pangulong Marcos ang mga employer na i-update ang lahat ng impormasyon at i-rehistro ang mga empleyado sa Yaman ng Kalusugan o YAKAP program. Ito po ay patuloy namin ginagawa upang pag-aangin ang tala ng ating mga kababayan tungkol na sa mga healthcare costs at sa lahat ng iba't ibang hamon na hinaharap ng ating mga kababayan araw-araw. Para sa DZRH TV, ito si Rose Babiera. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Umalo naman sa 95.6% ang employment rate o katumbas ng dagdag na 600,000 na mga Pilipino ang nagkaroon ng trabaho noong Nobyembre ng nagdaang taon kung saan muling nanguna ang services sector. Ang iba pang nilalaman ng datos, tutukan sa report ni Dustin Bayo. Dumami ang mga Pilipinong nagkaroon o mayroon pa ring trabaho at negosyo para sa buwan ng Nobyembre na nakaraang taon. Ito ang lumalabas sa ulat ng Philippine Statistics Authority kung sa 95.6% ang naitalang employment rate o bagda ng mga Pilipinong mayroong trabaho. Katumbas ito ng 49.26 milyong Pilipino na siyang mas mataas kumpara sa 48.62 milyon na mayroong trabaho noong buwan ng Oktubre. Nananatili ng mga services sector ang may pinakamalaking ambag sa employment rate sa 62.1% na sinundan naman ng sektor ng agrikultura at industriya. Kasunod dito, bumaba rin ang bilang ng mga Pilipinong walang trabaho o negosyo sa 4.4% mula sa 5.0% noong buwan ng Oktubre.
Katumbas ito ng 290,000 na bawas sa 2.54 milyong unemployed persons na naitala noong buwan ng Oktubre, pero higit kalating milyon taas pa rin ito para sa 1.66 million unemployed workers noong taong 2024 sa kaparehong buwan. Ayon kay Undersecretary Dennis Mapa, bagaman may mga sektor na tumaas ang bilang ng mga nagkatrabaho, ay hindi ito nakita sa ibang sektor sa kabila ng holiday demand noong bare months. Aniya, isa sa mga dahilan ay pananalasan ng bagyong Tino Otuan noong Nobyembre na nakaapekto sa galaw ng trabaho, lalo na sa sektor ng restaurant at food services at retail trade. Samantala, bumaba rin ang bilang ng mga underemployed o mga taong naghanap ng karagdagang oras ng trabaho sa 10.4% o 5.11 underemployed workers mula sa 12.0% noong buwan ng Oktubre. Ito si Dustin Bayog ng DZRH TV. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Formal namang binuksan sa publiko at mga residente ng Apari, Cagayan ang bagong Camalaniugan Bridge na nagdulugtong sa eastern at western sections ng naturang probinsya. Ang nakikitang epekto nito sa paglago ng ekonomiya ng lugar, alamin sa The Better News si Ralph Manuel. Pinangunahan mismo ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. ang formal na pagbubukas ng Camalaniugan Bridge na magkokonekta sa bayan ng Camalaniugan at Apari sa Cagayan Province. Sa kanyang talumpati, sinabi ni PBBM na ang naturang tulay ay makatutulong sa pagpapabuti ng mobility at economic activity, partikular na sa Northern Cagayan. Malaking tulong niya ang nasabing tulay dahil inaasahang mapapaikli na nito sa 20 minuto mula sa orihinal na 1 oras, ang oras ng biyahe sa pagitan ng Apari at Balesteros. Samantala, pinuri naman ni PBBM ang Department of Public Works and Highways o DPWH dahil sa matagumpay nitong pagtapos sa tulay sa itinakdang oras at budget sa kabila ng mga hamong kinaharap ng ahensya. Inaasahan naman ang papakikinabangan ng tulay ng humigit kumulang 6,000 mga motorista at residente araw-araw sa kanilang paglalakbay. Para sa DZRH TV, ito si Rovic Manuel. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Inilunsad naman ng Department of Tourism ang DOT Transit Tour Program para sa mga international passenger na may mahabang layovers sa Ninoy Aquino International Airport. Magbibigay po ito ng pagkakataong makalibot sa piling bahagi ng Metro Manila ang mga pasahero habang naghihintay ng kanilang connecting flight. Ang The Better News, ihatid ni Uli Borja. Inilunsad ng Department of Tourism ang isang bagong transit tour option para sa mga international passengers na may mahabang layover sa Ninoy Aquino International Airport na nagbibigay ng pagkakataon sa mga biyahe na maikot ang ilang bahagi ng Metro Manila habang naghihintay ng kanilang connecting flights. Tinatawag na DOT Transit Tour Program. Sisimula ng inisyatiba sa January 16 at bukas para sa mga international transit passenger na may hindi bababa sa 8 oras na layover. Kailangan din mula ang mga pasahero sa visa-free countries o may hawak na valid Philippine visa. Isa rin sa mga kondisyon ng programa ay ang pagkakaroon lamang ng carry-on luggage at ang connecting flight ay dapat umalis mula sa parehong terminal. Sa ilalim ng programa, maaaring sumali ang mga pasahero sa isang 4 na oras na guided tour na magpapahintulot sa kanila na makalabas ng airport, makatawid sa immigration at makabisita sa mga piniling heritage at lifestyle destinations sa loob at paligid ng Maynila. Kabilang sa mga morning route ang mga heritage sites tulad ng Intramuros at National Museum, habang nakatuon naman sa entertainment at leisure destinations sa Pasay at Parañaque ang mga afternoon routes, kabilang na ang malalaking integrated resort complexes. Aabot sa $50 ang bayad sa transit tour na sasaklaw sa round-trip air-conditioned transportation, entrance fees, DOT accredited tour guide, travel insurance, magagaang merienda at on-ground assistance. Mayroon ding police officer na kasama sa biyahe. Ayon sa DOT, layo ng programa na magbigay ng ligtas at maayos na option para sa mga transit passenger na lumabas ng airport sa panahon ng mahabang layover, habang sinisiguro ang maayos na oras at koordinasyon sa mga flight schedule. Dagdag pa ng opisyal ng turismo, hangad din ang inisyatiba na papabuti ang pangkalahatang airport-to-city experience ng mga biyahe na dumaan sa Maynila. Maaaring mag-book ang mga kwalipikadong pasahero ng transit tour online sa pamamagitan ng Love PH Tourism website o Philippine Airlines. Magparehistro sa transit tour concierge desk sa NAIA Terminal 3 o mag-avail sa pamamagitan ng mga DOT partner tour operators. Para sa DZRH TV, ito si Mili Borja, una sa Pilipinas, una sa Pilipino.
Sa usaping pa rin turismo, malaking balita po para sa mga kababayan nating nais pumunta ng Canada dahil kabilang na ang Pilipinas sa visa exemption program na ipinatutupad ng naturang bansa. Sa ilalim nito, maaari na makapag-apply ang Pinoy Travelers Electronic Travel Authorization na isang requirement ng bansa para sa mga VAT-exempt foreign tourists. Kung paano, alamin natin sa report ni Arnold Herrera. Opisyal nang inanunsyo ng Immigration, Refugees and Citizenship Canada o IRCC na kasama na ang Pilipinas sa mga bansang visa-exempt sa pagpasok sa Canada. Bahagi ito ng pagpapalawak ng programa ng Canadian government na layong padaliin at pabilisin ang paglalakbay ng mga turista at negosyante. Sa halip na mag-apply ng regular visitor visa na umaabot sa higit 100 Canadian dollars, maaari na mag-apply ang mga kwalipikadong Pilipino ng Electronic Travel Authorization o ETA na nagkakahalaga lamang ng 7 Canadian dollars o katumbas ng nasa 300 piso. Matapos lamang ang ilang minuto, aprobado na agad ang ETA na diretsyong nakalink sa pasaporte ng aplikante. Maliban sa Pilipinas, kasama rin sa mga bansa sa ilalim ng programa ang Thailand, Argentina, Costa Rica, Morocco, Panama at ilang bansa sa Caribbean. Pero paalala ng IRCC, hindi saklaw ng programa ang land at water-based travel. Kailangan din na may Canadian Visitor Visa ang Pilipino sa nagdaang 10 taon o may valid na US non-immigrant visa. Ang ETA ay valid hanggang 5 taon o hanggang sa mag-expire ang pasaporte, kung saan pinapayagan ang pananatili sa Canada ng hanggang 6 na buwan kada biyahe. Para sa DZRH TV, ito si Arnold Herrera. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Napalaya naman mula sa pagkakautang sa lupa ang mahigit 2,500 agrarian reform beneficiaries ng Mimaropa Region. Ito po ay matapos silang matanggap ang kanilang electronic land titles at certificates of condonation root release of mortgage mula sa Department of Agrarian Reform. Iba pang detalye, ibabalitan ni James Galange. Nakatanggap ang mahigit 2,500 Agrarian Reform Beneficiaries o ARBs ng Mimaropa Region na electronic land titles mula sa Department of Agrarian Reform o DAR. Dito napalaya mula sa 45 milyong piso na pagkakautang sa lupa at mabigyan din ng mga Certificate of Condonation with release of mortgages o tinatawag na COCROMs. Sa naging alokasyon, aabot sa higit 1,500 e-titles na pamahagi sa Palawan na may 23.89 million pesos na utang. 725 e-titles naman sa Oriental Mindoro na may 9.99 million pesos naman na pagkakautang. Samantala, 154 e-titles naman ang binigay sa Occidental Mindoro para sa kanilang 9.3 million pesos na utang, habang sa Marinduque naman ay aabot sa higit 500 titulo ang napamahagi para naman sa 1.71 million pesos na utang. Nakatanggap din ang probinsya ng Romblon ng 95 electronic land titles para naman sa 1 milyong pisong utang sa lupa. Ayon sa kagawaran, layo ng programang ito na mapagaan ang buhay ng mga magsasaka, lalo na pagdating sa problemang pinansyal at mas mapataas din ang kanilang kinikita. Alinsunod din anala ito sa direktiba ni Pangulong Bongbong Marcos at ni DAR Secretary Conrado Estrella III na pabilisin ang pagpapatupad ng land tenure security sa ilalim ng agrarian reform sa buong bansa, partikular na sa mga sulok ng probinsya kung saan nananatiling pinaka-vulnerable ang mga magsasaka. Samantala, nanindigan din ng DAR na patuloy nilang isusulong ang kapakanan ng mga magsasaka sa pamamagitan ng pamamahagi ng lupa habang napapalakas din ito ang food security ng bansa. Para sa DZRH TV, ito si James Galange, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Good news naman po para sa mga customer ng Maynila dahil handog ng water concessionaire ang libreng septic tank cleaning services para sa mga piling customers sa Metro Manila. Bahagi raw ito ng kanilang hakbang upang mabawasan ang polusyon na nakaapekto sa mga river system sa Kamaynilaan. Nagbabalik si Dustin Bayot. May handog na libreng septic tank cleaning services ang Maynilad para sa kanilang mga residential at semi-business customers sa ilang piling lugar sa Metro Manila at Cavite. Kabilang sa mga itong ilang lugar sa Las Piñas, Manila, Muntinlupa, Parañaque, Pasay, Quezon City at Valenzuela.
Ayon sa kumpanya, bahagi ito ng kanilang programa para sa kalinisan at mabawasan ang untreated wastewater na direktang na itatapos sa madaluyan ng tubig at para maiwasan ang mga panganib sa kalusugan na dulot ng hindi maayos sa septic system. Karaniwan nagkakalaga ang nasabing serbisyo ng 4,700 pesos kada truck pero ipagkakalob na lamang na libre ng Maynilad sa kanilang mga customer. Para sa mga interesado, maaaring tumawag sa Maynilad Hotline 1626 para sa iba pang mga detalye tungkol sa mga requirement at proseso ng serbisyo. Para sa DZRH TV, ito si Dustin Bayog, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. The better news naman sa mundo ng palakasan, bubuksan ng Pilipinas ang taon bilang host ng La Union International Pro, isang World Surf League Longboard International Qualifying Event na gaganapin ngayong Enero sa LU. Basta sa Balitang Sports, narito ko si Matchpoint, Eli Borja. Binubuksan ng Pilipinas ang taon sa pagtanggap ng pandaigdigang komunidad ng surfing sa pag-host ng La Union International Pro, isang World Surf League Longboard International Qualifying Event na gaganapin mula January 20 hanggang 24. Inaasahang dadala sa kompetisyon ng isa sa pinakamalalaking international field sa kasaysayan ng WSL Longboard, kung saan 4 na direktang slot para sa 2026 WSL Longboard World Tour ang paglalabanan. Bukas ang torneo para sa lahat ng WSL Longboard Qualifying Series surfers mula sa iba't ibang panig ng mundo na may seeding batay sa Challenger Series. Ayon kay WSL Longboard Tour Director Will Hayden Smith, ang bagong format ay layong magbigay ng mas malawak na access at mas maraming oportunidad para sa mga longboarder mula sa lahat ng WSL regions. Tinawag naman ni Philippine Sports Commission Chairman Patrick Gregorio ang pagdaraos ng event bilang isang real thrill at binigyan diin ng world-class waves at malakas na surf culture ng La Union. Dagdag pa ni Gregorio, magkakaroon ng bihirang pagkakataon ng mga Pilipinang surfer na makasabay at makatapat ang mga pinakamauhusay sa mundo sa sariling baybayin, habang patuloy na pinapalakas ng bansa ang presensya nito sa pagdaigdigang surfing stage. Para sa DZRH TV, ito si Mili Borja, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. The better news naman tayo sa mundo ng showbiz, kabilang sa milyong-milyong nakiisa sa nagdaang Traslasyon 2026 ay ang aktres at komedyanteng si Kiray Celis kasama ang kanyang mister na si Stefan Estopia. Ang hiling ng newlywed couple sa Poong Jesus Nazareno sa aking showbiz report. Sa nagdaang traslasyon, magkasamang namanata sa Poong Jesus Nazareno ang newlywed couple na si Kiray Celis at Stefan Estopia. Sa loob daw ng 6 na taon ay kabilang sila sa milyong-milyong debotong nakikiisa sa traslasyon. At ngayong taon, espesyal ito para sa aktres at komedyante gayong magkasama na silang namanata bilang mag-asawa. Labis nga ang pasalamat ni Kiray sa lahat mga biyaya ng mahal na poon at hiling na sa susunod na traslasyon ay may supling na silang kasama. Mga gunita na noong Disyembre, nagpalitan ng matamis na I do sina Kiray at Stefan. Bukod kay Kiray Celis, ilan pa sa mga artistang deboto ng Poong Jesus Nazareno ay sina Coco Martin, Angeline Quinto at Makoy De Leon. Samantala, sa iba pang balita, after almost 10 years, may ilalabas sa brand new album ang Grammy-winning singer na si Bruno Mars. Pinamagatang The Romantic ang 4th studio album ng Treasure Hitmaker na nakatakdang i-release sa February 27. At ito nga lang January 9, may pa-kick off na sa kanyang romantic era si Bruno sa single na I Just Might. Mga gunita na 24K Magic pa ang huling solo album na in-release ni Bruno noong November 2016. Kasunod naman ang anunsyo tungkol sa album ay ang The Romantic Tour sa North America, Europe at UK simula Abril. At dyan na nagtatapos ang aming paghahatid ng mga balitang siguradong pampagaan ng pakiramdam, pampaganda ng araw at pampasigla ng inyong buhay. Magsama-sama muli tayo bukas para sa panibagong hanay ng mga kwentong hindi lang basta good news, kundi the better news. Para naman po sa ating mga viewer online, huwag kalimutan mag-comment ng inyong feel-good stories sapagkat ang maliliit na kwento ngayon maaaring maging malaking inspirasyon bukas. Tandaan, libre lang po ang umiti at libre lang maniwalang may magagandang balita. Ito ang The Better News. Ako po si Angelica Cosman ng DZRH TV. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino.